Kapayapaan mga bata! Kumusta kayo? Nakakita ka na ba ng taong sobrang taas? Yung halos kasing laki ng pinto o mas matangkad pa? Ano kaya ang gagawin mo kung bigla siyang sumigaw at sinabi, "Laban tayo!" Tatakbo ka ba? O magtatago? Ngayong araw ay malalaman natin ang kwento tungkol sa isang malaking tao pero ubod ng yabang. Halina at pag-aralan natin ang ating kwento na may pamagat na Goliath, ang higanteng mayabang, na mababasa sa unang Samuel, Kabanata 17, talata 1 hanggang 27 at 30. Noong unang panahon sa Israel, noong ang hari ay si Saul, may kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Magkaharap sila sa magkabilang burol. Habang nagkakaharapan ang dalawang hukbo, biglang lumabas mula sa kampo ng Filisteo ang isang higante na ang pangalan ay Goliath. Siya ay taga-Gath. Halos 3 metro ang taas at nakasuot ng kumikinang na helmet, makapal na armor, at may hawak na napakalaking sibat. Araw-araw, tuwing umaga at hapon, sumisigaw si Goliath sa mga Israelita. Magpadala kayo ng isang lalaki para lumaban sa akin. Kung matalo niya ako, susuko kami. Pero kung ako ang manalo, magiging alipin ko kayo. Natakot ang mga sundalo ng Israel. Wala ni isa ang gustong humarap kay Goliath. Pati si Haring Saul ay takot na takot. Samantala, sa bayan ng Bethlehem, may isang batang lalaki na ang pangalan ay David. Siya ang bunso sa 8 anak ni Jesse. Hindi siya sundalo. Isa siyang pastol na nag-aalaga ng mga tupa. Pero siya ay masipag, tapat, at may tiwala sa Diyos. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ama. Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Agad na nagpunta si David sa kampo ng Israel. Dumating siya habang nag-aayos ng hanay ang mga sundalo. Naiwan niya muna ang pagkain sa isang tagapag-ingat at tumakbo papunta sa kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, "Tingnan ninyo siya! Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel! Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis." Tinanong ni David sa mga katabi niya, Ano raw ang gantimpala sa sinumang makapapatay sa Filisteyong iyan at sa makapag-aalis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? "Tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Filisteyong iyan," sagot ng mga kausap niya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David kaya siya ay pinatawag. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, maging mapagkumbaba. Huwag mayabang. Ayaw ng Diyos sa mga nagyayabang at gustong ipagmalaki ang sarili. Mas gusto niya ang mga taong hindi nagmamataas at nagtitiwala sa Diyos. Si Goliath ay mayabang.
pinagmamalaki niya ang kanyang lakas at armas. Nilalait niya ang mga sundalo ng Israel at pati ang Diyos. Pero sa huli, kahit siya ang pinakamalakas at pinakamalaki, natalo siya. Kaya mga bata, kung sakali na mahusay ka sa drawing, matalino, o magaling, huwag mo itong ipagmalaki o ipagmayabang at huwag insultuhin ang iba. Pasalamatan mo ang Diyos na may ganyan kang katangian at turuan mo rin ang iba ng may kababaang loob. Pangalawa, maging masunurin sa magulang gaya ni David. Inutusan si David ng tatay niya para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Sumunod siya ng tapat at nandoon siya nang hamunin ni Goliath ang Israel at ginamit siya ng Diyos. Kahit simpleng utos lang ni nanay na magligpit ng laruan o magbigay ng pagkain sa kapatid, gawin mo ito ng masaya. Hindi mo alam, baka may magandang mangyari dahil doon. Kaya naman, tutungo na tayo sa ating activity mga bata. Activity 1. Draw your giant. Sa isang papel, iguhit ng bata ang isang higanteng problema o takot na meron sila. Halimbawa, bully, takot sa dilim, o pag-exam. Sa kabilang bahagi, iguhit nila ang sarili nila na may hawak na pananampalataya o panalangin bilang sandata. Ang layunin nito ay upang ipaalala na kahit maliit sila, ay may lakas sila kung may pananampalataya sa Diyos. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Mahuhusay! Narito naman ang ating memory verse na mababasa sa James 4 verse 6. God opposes the proud but shows favor to the humble. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, ugaliing magpakababa. Paalam! Miss Pa!